ng mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules, midweek already. Ako po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. At ito naman po si Among Jean, ang inyong kakwentuhan sa araw na ito. Miyerkules na nga, first Wednesday pa. First Wednesday of the month. Kaya puno na naman ang mga simbahan yan sa mga nagdidebosyon sa Our Lady of Perpetual Help. Opo. At sa Friday, first Friday of the month and naman. Preparation, yes. Actually, reminder lang. Yes, Amang. Bukas, bukas ng umaga, opening po ng aming paghahanda, 9-day na preparation para sa fiesta ng Our Lady of the Assumption. Ang Assumption kasi siya ang maski na ang pangalan, Metropolitan Cathedral of San Fernando, but the patronage actually of the church herself hanggang sa maging parokya siya at maging cathedral is under the Our Lady of the Assumption. Kaya siya yung nasa gitna no? Tama. And for a long time, even when it already became a cathedral, it used to be called Cathedral of St. Mary or St. Mary's Cathedral. Ang ganda naman. Yeah. Kaya bukas po, alas 6 ng umaga, 6:15, kung nais po ninyong sumali dun sa aming mga preparation para sa Feast of the Assumption, join us po. At 6:15, we will be starting the celebration with the opening of the morning prayers, no? Kantada po ito, ang panalangin ng kayabakan for the Blessed Mother. All 9 days yan, every 6:15 we will be praying that morning praise for Mary, then followed by the Mass na yon. Naku, ang tagal ko nang hindi nakaka-attend ng Kapampangan na morning prayers. Yes. Kaya lang ang aga, Tita Shirley. Nakahanda ang ating mga cantors, no? Kasama yung magandang anak ni Sister Shirley, si Bess. Tapos among sa kaduspirasan, on the eve of the feast. On the 14th ng gabi, ang evening prayer and the vigil mass. Ayun. Followed by a procession. Aba, talaga naman may procession pa pala tayo. Yes. Kasi siyang patron talaga ng Opo. Sabi ko nga, yun nga lang, this is a religious, we focus on the fiesta, religious feast. Hindi siya fiestang kabusugan. Kaya Kapampangan, fiestang kabsi. Hindi hindi yung fiestang may banderitas at kung ano-anong. Kasi pinagse-celebrate na fiestang kabsi din ay ang fiesta kapistahan ni San Fernando. Na patron din ng ating cathedral at patron siya ng diocese dahil siya ang patron ng town kung saan nandoon ang cathedral. But the cathedral church herself is dedicated to Our Lady of the Assumption. Kaya nararapat lang po na tayo ay magdiwang. At syempre, pag sinabi nating pagdiriwang in the Catholic sense, ibig sabihin yung mga dasal at misa. It's a celebration of faith. Pero hindi po kayo magpipiesta, Among? O si Tita Magpapakain Shirley. ako siguro ng mga biscuits. Biscuits talaga. May nakahanda naman. Sige, magdadala po ako ng tea. Ay, nako. Pizza sa umaga. Pizza? Talaga naman. Sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan ngayong tanghali, kayo po ay mag-text sa aming numbers na ito. Sa Smart, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Mag-text po tayo. Gandahan po ninyo yung inyong mga tanong para kami magkaroon din kami ng magandang topic. Among Jean, binubuko naman po ninyo tayo. Pero yung mga nasa Arsobispado, nakikinig yung mga yan ngayon. Yeah, sa tingin ko course. sila yung magte-text sa atin ng
Maraming magagandang tanong. As far as mga nakikinig natin sa Candaba, Florida Blanca, yan. May mga of course, yung mga karatig itong mga malalapit lang sa atin dito, no? Yeah. At saka, siyempre, sino pa? Ang ating boss ng Archdiocese, na si Among Dong, si Archbishop Dong. Nagla-lunch na ba siya ngayon? Siguro po, kasama Siguro, si Father Pep. Among, si Claude Kepo. At yung mga staff nila sa Chancery. Pero habang tayo po'y nagte-text ng ating mga tanong at comments, makinig po muna tayo sa isang magandang tugtugin dedicated to all. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yung awit pong yon, kung ating pakikinggan yung mga salita o yung lyrics, naway kahabagan tayo ng Diyos. Yan ang sagot dun sa text ni 0530 Yatching Malu na ano daw ang kwentuhan ngayon. Yan. Tutuloy natin yung kwentuhan natin dun sa naging bahagi ng buhay ni San Juan Maria Vianney, ang the link between the sacrament of the Eucharist at ng pangungumpisal. Opo. The sacrament of reconciliation. Ang ganda ng pangalan nun, no? Hindi lang basta confession. Kasi noon, tawag siyang penitential sacrament or the sacrament of confession. Dahil parang ang focus noon ay yung pagpepenitensya, ang bunga ng yung pangungumpisal, o kaya sacrament of confession, yung bunga nung yung kinukumpisal na ang pangungumpisal, pagsasabi at pag-aamin ng mga kasalanan. Pero ngayon with the new rite, with the new expression, they call it the sacrament of reconciliation, sakramento ng pakikipagkasundo. Ayun. No? Yun po yung tanong, Among, kasi di ba Tita Shirley, dinaanan na natin yung sacraments, pero sa mga sakramentong ito, yung isa daw sa hindi masyadong ina-avail, kumbaga yung term, yung sacrament of penance. Mm-hmm. At actually, si Pope Francis may kasagutan dyan eh. Kahapon nang yata yung homily yata niya yun, sabi niya, kasi daw, marami sa ating mga nananampalataya natatakot mangumpisal. Sabi Yes. niya, huwag matakot. Kasi, Makibaka. Makibaka. Tama. Wag matakot. Makibaka ka sa pagkakasala. At isang uri ng pakikibaka sa pagkakasala ay ang pangungumpisal. Papakita mo na ikaw ay nakikipaglotta. No? Italiano yan. That you struggle, and part ng ating is the struggle of against sin ay ang ating pag-avail ng sacrament of reconciliation. Kasi yung iba kasi ang tingin nila parang ang confession is pangungumpisal at pagtanggap ng pag-amin sa kasalanan at pagtanggap ng kaparusahan. Yun nga hindi nila na-avail ng maayos. Yes. Kasi ang concept nila ay parang yun na parang medyo nakakatakot nga naman yun, ano? Pero kung i-avail mo ang sacrament of confession o ang sacrament of reconciliation bilang it is a source of God's strength. Yun ang isang bagay na dapat i-develop sa ating mga penitents, no? Nasabihin, huwag niyo isipin na ang pangungumpisal laang ay pagiging malungkutin sa pagdating sa paggawa ng kasalanan, pag-amin sa ating mga kalokohan, at pagtanggap ng kaparusahan dun sa ating mga pinaggagawang hindi magaganda. But you look at the sacrament of confession as a power source of God's grace and strength. Right. Kasi pinalalakas ka nun eh. Ayun po yung sabi nga ng ating Santo Papa, Among. Sabi niya, I'm sure, kayo rin sinasabi niyo to eh, huwag kang matakot kasi hindi naman daw yung judgment o yung, ano yung judgment sa Tagalog? Yung paghusga ang iyong paghatol, no? Yun. Hindi ka naman hahatulan doon. Sabi niya, you will encounter mercy. You will encounter God's love. Kaya wag matakot. Yeah, yung kumbaga sa parang it's like recharging, no? Ayun. Kaya nga low-bat ka na. Oo, low-bat. Alam mo pag sinasabi sa akin ng mga tao, Amang, di mo ba tinuruan kami sa katesismo? Kasi mayroon din naman totoo dun sa sinabi in the past na kailangan tayong mangumpisal. Kailangan tayo bang mangumpisal? Kailan? Sabi nila, ito ba'y venial sin or mortal sin? Ang sabi ko sa mga tao, don't waste your time thinking whether what you did is mortal or venial. If you know that mayroon kang na-offend, be ready to say sorry, how big it is or how small it is maybe. O kaya, if you know, mahina ka na, humina ka, no? Naging mahina ka sa pagbigay galang, no? Bumigay ka, o sa mga bisyo mo, bumibigay ka, nakikita mo humihina na yung
diwa mo, yung spirito mo, then go, run saan? Tumakbo ka saan? Tumakbo ka dun sa pinanggagalingan ng lakas ng iyong kaluluwa. And one of these, and the most foremost of these sources ng sacraments, ay yung sakramento ng pagkikipagkasundo. Dahil yung Kapampangan, isublina ka, kaya tangkabilyan mong matatag king grasya. Ibabalik ka niya eh. Ganda naman. Kaya reconcile. It will bring you back. Kaya kung ganun ang tingin natin sa sakramento ng pangungumpisal, ay talagang hahanapin mo at paghahandaan mo. No? There are certain practices kasi na lumalabas sa atin yung, halimbawa yung nang aambus ka ng pare. No? Yung mga, napadaan ka. Okay, siguro tama din yun. Pero ang hirap nun yung hintay mong dumaan yung pare. Kung hindi dumaan yung pare, paano na? No? Among mangumpisal ko po. Right. So, ang sabi ko, if you really want to confess and then you really want to avail of this beautiful sacrament, then pick up the phone, go to the office, and then say, can I have an appointment with the parish priest? No? O kaya puntalan mo na yung pinmaniyamong. Among, hindi yung bago magmimisa, bigla ka mangungumpisal. Ang sasabihin mo, among, gusto ko pong mag-avail ng sacrament of confession. Pwede po ba akong bibigyan ka ng oras, no, ng pare? Dahil paghahandaan mo yun eh. Hindi naman po yata. Di ba, among, nung tayo'y nasa sacraments, nung tinatalakay natin, actually, pati si Father Bong Feliciano nabanggit niya ito. Ang pari, kapag may nangungumpisal, wala siyang karapatan na tanggihan ang penitent. At kung sabi nga ni Father Bong nun, kapag tinanggihan mo, kasalanan yun. No, tatanggihan dun sa kanyang pagnanais na mangumpisal, no? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung, halimbawa, magmimisa ka, yung ambush. Ay, syempre, hindi rin maganda kasi yun Kasi, alam mo, that's why you prepare a time. You tell the penitent, okay, bumalik ka bukas, no? Ako naman tatanungin ko kung may isang pabiro, no? Mamamatay ho ba kayo? Hindi ho. Hindi. Okay. Sana you prepare yourself well. Ayun. May proper preparation. Right. Kaya nga po, one of the things na ginagawa namin, halimbawa, gone are the days na yung naghihintay ka ng penitents, no? Na siguro mayroon pa mga gumagawang mga paring gano'n, no? Yung uupo sa confessional, tapos maghihintay kung merong mapadaan na, ay, nagkasala nga pala ako sa Diyos, nandito rin lang ang pare, mangungumpisal ako. May regular schedule. Right. Alam ko sa Kabetikan niya. Put a regular schedule. Kaya kami sa cathedral, meron kaming every first Thursday. Bukas yan, Sister Baby, no? Bukas. Every first Thursday pa, kami ay nagkakaroon po ng, hindi lang kumpisalang bayan, kung hindi, it's a celebration of the penitential rite. Hindi lang yung sabay-sabay kami, sama-samang nagdadasal, tapos we do our common examination of conscience by way of prayer, and then sama-sama kaming nagdadasal para sa isa't isa, and then after nun, sunod ang mga individual confessions, yung mga kinumbida po naming mga pare. It is always every first Thursday of the month, sa lugar po ng misang alas 5:30 ng hapon, we do that. No? Kaya bukas po, kung gusto nyo mag-avail doon, hanggang may nangungumpisal, doon naman kami nakaupo. No? Yung marami pong mga pare nakukumbida. But we've been doing that every month. At sa mga ibang parokya pa ngayon, no? Merong ginagawa natin yon. Alam ko sa Kabetikan may regular schedule sila every week. Nakalimutan ko lang yung specific date. At I think marami na rin po sa mga parokya ngayon ang may regular schedule na nilalabas. Ano naman yan 'di ba? Yan po yung maigting na panawagan ng ating Santo Papa. Nagtataka nga ako sa aking pagbabasa ng homilies niya dati. Yung catechism niya on the sacrament of confession, that was before Lent and kuminsan before Advent. Aba ngayon, every now and then, meron siya. Lagi niyang sinasabi yung always confess. Dapat daw laging magkasama yung Eucharist at yung confession. Kapag pinagsama mo daw yun, ito'y powerhouse.
medyo mahihirapan yung diablo para lapitan ka. Yeah. Kaya yung Sacrament of Reconciliation, okay, may positive, kung meron tayong positive na pagtingin doon, we will avail of it, no? Pag hindi yung para kasi kung naalala mo lang, ay mangungumpisal ako. Yun ang mga, lalo na noon, no, yung mga matatanda, kailangan napadaan ka lang mangungumpisal ko. Which is good, pero sana yung mas buo, integral yung paghahanda mo. Dahil you look at yourself in the light of God's mercy, tapos itong kailangan ko, and you want it a joyful celebration. Right. It is joyful dahil masaya yung kalooban mo, no? Pero among, kung kasi sa mga laiko, dapat siguro lagi nating pinapaalala na skill din yung pangungumpisal eh. Just like prayer. Prayer is a skill, di ba? Kung hindi mo yan pinapractice, medyo nangangalawang. So yung pangungumpisal, kung hindi rin nagagawa yan regularly, kakabahan ka nga siguro. Yes, kasi hindi mo alam kung ano yung kakaharapin mo, lalo na kung hindi naman pare-pareho yung paring kukumpisalan mo. Right. May paring mang-sesermon. May paring okay naman. May paring konsentidor. Well, kami kasi mga pare, no, you know, when you sit in confession, yung traditional practices, you are the judge, you are the hearer, the listener, you are the judge, and you are also the executioner. Parang ganon, no? So, sasabihin sa yung mga kasalanan, at bilang isang tagahatol, hahatulan mo yung ano yung nangyayari, tapos bibigyan mo siya ng admonition, and then execution nga. Naman sa i-execute mo siya, no? Ayun na naman mo, kaya natatakot sila. Bibigyan mo siya ng karampatang, tinatawag nating penance, no? For lack of better words, nagagamit natin yung katagang kaparusahan. Hindi naman talaga kaparusahan. They are the things that you should make, one way of making up for pagbawi. Your deeds. Pagbawi, yes. Pag-amen. Kaya yun ang maganda sa pangungumpisal. Ayan. May tanong dito, Amang. Paano po mag-pray from the heart ang isang tao kung ang mga prayers niya ay memorize at madalas ay parang robot na lang na isinasambit na observe ko lang sa mga matatanda na madalas magrosaryo tapos nagmamadali pang makatapos from 1515. Medyo mahirap pong manghusga, no? Kasi okay, kung titignan mo siguro yung para bang ay mechanical na lang yata yung mga ginagawa ng mga matatanda. But I will prescind from judging. Kasi maski sabihin mo nakasanayan nila, you really cannot read what goes on. Kasi yung mind, yung lips ang makikita mo, malay mo bumabakas naman yung kalooban, no? Doon sa sinasabi. Pero kung ikaw ang mismo nararamdaman mo, ikaw makakapag-judge sa sarili mo. Diba, kung yung texter natin ang kanyang karanasan niya, no? Sana hindi yung pinagmamasdan mo lang yung iba, no? Kasi kung magmamasid ka lang ng iba, you will be judgmental. Medyo mahirap yon. Pero halimbawa, if you're referring to yourself, no, doon sa ating texter, na nararamdaman niyang parang mechanical na lang yung pagdarasal niya dahil memorize yung mga prayers, what I advise you is this: close your book. Kalimutan mo yung mga mechanical prayers mong gano'n na kinoconsider mong mechanically memorized, and just sit down in the presence of the Lord and allow God to speak to you first. Namnamin ang bawat salita. Maybe do some scriptural reading. Opo. Sabihin mo, okay, Lord, kung ano man pong mabubuksan ko ngayon dito sa Biblia, ay yun po ang message mo sa akin. Then buksan mo yung Biblia. Ingat ka lang, huwag mong bubuksan sa libro ni San Mateo doon sa may bandang huling chapter niya. May mabunot mo eh. At nagbigti si Judas. Excuse me po. Among Jean talaga. Si Tita Shirley, may question pa po uli. Meron, greet lang siya. Sabi niya, yun sa campus ministry, may pahugto po among. Sa Assumption. Oo, tapos yun, meron pang isa dito. Si Kuya niyan, si Charlie. Si Charlie. Kuya Charlie. Si Kong Charles. Nawala yun. Yung, eto po, si Maresi may question.
Totoo po ba na ang mga members sa Opus Dei nangungumpisal weekly? Hindi yata. Hindi ko po. Mahirap magsalita kasi hindi naman ako Opus Dei. Maybe you never know. Maybe they are being, kasi maski noon, no, yung the pietism of long ago, isa dun sa mga tinuturo ay yung minsan nga pwede daily confession. Pero sabi ko okay, kung siguro daily pumapatay ka ng tao, tapos daily magmumpisal ka talaga, no? Daily nagnanakaw ka, daily pero it's not going to be nice yung gano'n, no? Kasi ang form ang confession is in view of aayusin natin ang buhay natin. No? Hindi yung, kasi kapag inilagay mo lang doon sa patatawarin ka na, totoo yun, nagpapatawad ang Diyos, no? Pero huwag mong i-emphasize yung kumpisal. Dahil nakagawa ka ng hindi tama, kukumpisal mo ngayon, kukumpisal ka. Kasi baka ang mangyayari, magiging mechanical din yan, one-to-one, no? Tuwing magkakasala ka, mangungumpisal ka so that may lugar ka na naman para gumawa ng iba na namang kasalanan, no? Kung paulit-ulit, medyo it is not healthy. Ang reconciliation is availing of God's grace in view na maaayos mo yung darating pang buhay mo, no? Kaya kanina gusto ko sabihin yung examination of conscience, Karen, no? It's a good practice yan. Bago ka matulog sa gabi, no, just allow yourself some little time, no? Para tingnan mo kung ano ba yung mga nagawa kong hindi maganda, ano ba yung nagawa kong maganda sa buhay ko nitong buong maghapon. No? That's a start. May isang yung consciousness examine, yung Ignatian method. Yun, maganda yun kasi you ask ano yung motivation mo, ba't mo ginawa yun. Yes. So hindi lang yung sabi po natin, Tita Shirley, di ba, nagiging checklist method. Yeah. Kung minsan yung pag-check. So yun, hindi yung checklist method kasi itatanong mo, kung bata ka, memoisit ko. What memoisit ko? Yeah. O ba't kingwa kita? Kung minsan madiscover mo, you do it pala, hindi mo man naisip. Ay, hindi mo sinasadya. So parang wala yung element ng pagiging isang pagkakasala doon, no? Yun, ba't mo ginawa? Wala lang. Reckless na yun. Reckless. Walang pakialam. Hindi kasalanan din yun. Nag-text ulit si 540. Karagulda po obra ding katikista, preparing children for the sacrament of penance. Saludo ko po kaya kayo. Yes, totoo yun. Totoo yun, no? But one thing I advise catechists also ay yung explain to children the reality ng mga mali, ng kasalanan, but at the same time, i-emphasize nyo yung aspect ng confession na gagawin nila. Hindi yung simpleng mawawala yung kasalanan nila, kung hindi yun ay isang uri ng pagpapakabuting tao. No? Kasi it's one way of, if you emphasize too much yung, nagkasala ka, hindi ka mabuti, kaya mangungumpisal ka. Which is true, no? Pero iibahin mo yung approach. Tell children, why do we go to confession? Okay, sasabihin nila, for us to be forgiven. Ano pa? Then, dugtungan mo, sabihin mo, dahil gusto nating maging mabuti. Kaya tayo nagpapabalik sa grasya ng Diyos upang sa gayon, we can plan better, no? We grow. Lumalaki tayo, lumalago ang ating pananampalataya at ang ating pag-ibig sa Diyos. Napakaganda ng sakramentong yan kasi tulad nga ng lagi nating sinasabi, yung sabi po ninyo kanina, Among Jean, pakikipagkasundo. Para kang nakipagtampuhan eh. May ginawa kang kasalanan, nakipagtampuhan ka. Yes, oo. Sinadya mo. No? Sinadya mo. Deliberate. Deliberate. Kaya lumayo ka dun sa minamahal mo. Parang pag nagtampuhan kayong mag-asawa, no? So, ang ginagawa ni Mrs. paggalit kay Mr. at gusto niya, susunugin niya yung kanin, no? Kaya gagawin niya, aasim lalo yung paksiw, no? Pag sinadya mo yun, magagalit nga. Tuwan-tuwa naman siya. Hindi pati si Mrs. sunog yung kakainin. Ay, hindi. Kakain siya na muna bago, no, sigurado. Hindi naman ipapahamak yung sarili sa kanyang mismo sariling kamalian. Talaga naman.
Si Tita Shirley tumatawa. Baka ilang beses na kaya ginawa ito kaya, no? Kay Kong Nick. Hindi ako nagluluto. Ay, Iba. Wrong question. ay, nako. Iba yung form of... Tanungin ko na lang si Kuya Nick pag makita ko siya bukas. Ewan ko kung magsasalita yun. So, yung ating kwentuhan ngayon, paano nga, so, uulitin po natin. Kasi yung, sabi nga ng ating Santo Papa, kailangan daw laging magkatandem yung Eucharist at yung Sacrament of Penance. Among, anong ibig sabihin nun? Bakit tandem po? Ang alam ko sa tandem, magkasama. Diba? Ayun. Kaya pag sinabing tandem bike, ano ba yun? Yung Riding in tandem. riding and mga hold-uppers. Iba yun. Hindi, may tandem bikes, yung dalawa silang pumapadyak. Yung double. Synchronize. Ibig sabihin, magkasama, magka-complement, no? Para bang iisang pinupuntahan ng dalawa. Yung kaya nga ang ritual ng actually sa lahat ng ating mga celebrations, mayroon yung element of penitence, yung tignan mo sa misa, sa umpisa meron tayong penitential rite. I confess. Magkumpisal ko. Yung complementary ng dalawang sacraments na ito. Actually, magka-complement lahat sila, pero particular itong Eucharistic celebration plus ang Sacrament of Reconciliation. Kasi yung pakikiisa makikita mo dyan sa Eucharist, nandun yung pakikiisa ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Eucharistia, yung pagiging katawan at dugo ni Kristo. Ang reconciliation, pakikiisa ng Diyos, ang pakikisapi din ng Diyos kapag tayo ibinabalik niya sa kanyang biyaya. When we are put back to God's grace, nakikiisa uli naman tayo doon. Parang daming mga links ng dalawang sacraments na yan O yun. Kasi kung pag-uusapan po natin uli yung kahapon, sabi natin si San Juan Maria Vianney. Siya ay naging curé of R. Yung ginawa niya, di ba? Talagang pasensyoso siya na 16 hours in the confessional. In the confessional. Tapos, during winter yan, ha? Jesus Maria. In the cozy corner ng confessional box. Yung mga simbahan sa Europe, pag winter, mas maginaw sa loob. Malamig sa loob. Kesa sa labas mas malamig pa sa... wala namang kasing heater ang mga simbahan sa Europe. Nung nasa Italia ako, nagmimisa ako dun sa Aya della Strada de Maria. It's a small contrada. Lahat ng mga farmers yung mga nandun. So, walang heater yung chapel nila. May sacristy sa loob, mayroon pang bed. Ang kapal-kapal ng kumot kung gusto mong matulog. Kaya pala makapal, walang heater. Kaya pag pupunta na ako nandun I remember, may si rest in peace yung si Zia Carmela. Matandang dalaga, dating madre. Na siyang in charge doon. Siyang sakristana, siyang kusinera, siya ang lahat ginagawa niya, alam niya. Siya pa yung microphone operator. And at that time, she was already 83. Wow! Tuwing makikita ko nun, tawag sa akin, Don Eugenio. Sabay beso-beso. Yan na. Isang Katoliko na yun. yung tuwing Sunday yan, dahil ako magmimisa, anticipated ang Sunday masses nila doon. So, Sabado ng hapon. So, she will talk to me. Siya, can you come at 3 p.m. Monsignor? Padre, sabi niya. Pupunta ako ng 3. Ano kung bakit ako pinararating niya ng 3? Ando na yung buong barkada nilang mga matatandang biyuda. At matatandang dala. Oo. Nag-penitential rite na sila. Meron silang devotional na tapos doon lang naghihintay. Saan ko sila kukumpisalan? Dahil wala village chapel yon. Di doon sa sacristy sa likod kung nasaan yung bed, no, yung ibig sabihin yung pinagpapahingahan na rin lahat ng pare kusina. Anong gagawin ko dahil sa sobrang lamig? Kasi tanto sila naka-jacket din naman, no? Naka-suot nila yung mga robes nilang yung kumot. Yun yung gagawin. Yung kumot talaga, nagpapa-confess ako,
nakabalot ako ng kumot. Sila natatawa kasi sabi ko, what can you do? Nilalamig ho ako. Tapos, after a few months, sumunod, naglagay na sila ng portable heater. Ay, salamat. So you can just and imagine, they avail. 16 hours in a very, very cold confessional. Siyempre, mag-isa ka. Pero alam mo, siguro, sa dami ng mga maririnig mong mga maaanghang at mga spicy na mga kasalanan ng mga penitents mo, mag-iinit yung mag-iinit ang katawan mo, ng ulo mo. Sa ating listeners, humabol po kayo at i-text sa amin. Meron ba kayong mga experience pagkatapos ninyong mangumpisal na nais ikwento? Siyempre, wag na ninyong ikukwento kung ano yung kinumpisal ninyo. Huwag niyong sabihin yung pare. Kasi yung iba may kwento na relieve sila. Ang ganda-ganda ng experience nila na talagang feeling daw nila gusto nilang tumalon sa tuwa. So, text po natin kung ano yan habang tayo nakikinig dito sa isang magandang tugtugin. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, huyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa
sa puso. At siyang itatapat sa puso. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Jesus ng aking buhay. Yes. Yun po dapat kasi yung ating laging inaalala, 'di ba, Among Jean? Yes, Kapag of tayo ay course. nangungumpisal at tayo po ay nagsisimba. Yeah. Dahil dudugtungan ang ating buhay ng Panginoon. Yung isa dun sa mga, there is a prayer, parang, it's actually a poetry about confession. Ay, Sabi nung isang line, "It is, O Lord, in this sacrament that you light what is otherwise my already almost extinguishing flame in life. It is when you bring me great strength when I am at my lowest moment of my weakness. And it is as if when you give me back life at the moment that I am dead." give me back life. Yes. At the moment when I am dead. Ibig Yes. sabihin, kapag tayo po'y nalululong sa kasalanan. Yes. Oo. Kasi ang kamatayan naman hindi lang yung physical, no? Spiritual. Sa physical na kamatayan, pag tayo namatay, patay na. Pero yung mga kamatayang iba, no? Na mas nakakatakot actually, pero may pag-asa. Kaya kang buhayin muli ng Panginoon sa diwa. Kayang buhayin ng iyong kaluluwa, no? Of course. Kayo, di ba, may anong tawag mo sa mga taong buhay pero patay? Zombie? Yes. Oh. Ang daming zombie, no? Spiritual zombies na kita mo, maayos ang itsura, pero patay ang kalooban. Yan ang mga binubuhay ng Panginoon. Hindi yung mga mukhang patay na, no? Yung patay na patay sa kalooban. Bukod Diyos lang ang nakakaalam. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Yes, silang nakakaalam dun sa tunay na kalagayan ng iyong kalooban at damdamin. Dahil siya lang ang may magagawa doon. Oo nga naman. Diba? Opo. At tama po ba, Among Jean? Yung sabi nga ni Pope Francis, kapag ganun, kapag patay na ang iyong kalooban, magsimba ka, mangumpisal ka. Yes. Unti-unting mabubuhay yan. Bubuhayin ka uli ng Diyos. That's our experience of the resurrection. Ang confession is one way of giving us pamipatilip, no? Ay, Parang- ang lalim. Yes, Paki-explain. pamipatilip. Parang it's a vision. But that's an experiential vision ng muling pagkabuhay. Kasi binubuhayan ka ng kalooban sa Diyos, no? Piruin mo, no? Pag may mga taong makikita mo talaga bago sila kasi gulong-gulong buhay, they are really dead to themselves. Yung tinatawag mong zombie, Zombies. no? Mukhang buhay pero patay sa kalooban. Tapos pag sa sacrament na grasya ng Panginoon ng pagpapatawad, no? If they avail of that, kita mo lalabas sila sa buhay na buhay ang kalooban. Maski mukhang patay sila sa mukha. Pero buhay naman yung nasa loob. Ayun ang tunay na buhay at tunay na buhay, no? Buhay na buhay. Yes, of course. No? Oy, may dapat tayo palang batiin ngayon. Si Father Bong Garcia, ang currently parish priest ng San Isidro Labrador Parish ng Bacolor. Kasama natin yan sa Vicario, no? Sa Vicaria. Birthday po niya ngayon, si Among Bongga. At director ng Human Resources ng ating Archdiocese. Ano ba Human Resources? Yung mga tao kung paano iikot sa trabaho, paano nga ba? Hindi ko po alam yung Taga-hire o taga-fire. Hiring and firing. Parang factory. Kala ko yung parang idea mo, human resources yan. Yung parang namimingwit ng tao, no? Kung ano kailangan mo din. Pwede. Saka Fisher of men. Right. Nagre-reshuffle ng Nagsishuffle ng tao. personnel Personnel. and staff.
Yeah. Sa kanang trabaho. So, happy birthday, Among Bongga. Bongga ang tawag sa kanya dahil Father Bong Garcia. Garcia. Bong Garcia. Yung classmate namin, may he rest in peace. Si Bongo. Bong Father Gopez Bong naman. Gopez. May he rest in peace. Sa ating araw, mabibitin tayo. Hindi na natin pwedeng buksan yung susunod na topic. Bukas na po yun. At bukas, first Nag-text si Thursday. JD. Nagparamdam si JD ngayon. Human resources daw. Yun daw yung nagdi-deal sa mga humans with resources. Pwede. Kailangan. Kasi kailangan mo nga naman ng iba-ibang klaseng resources. JD, nangumpisal ka na ba? I'm waiting. At huwag mag-alala. Hindi Don't yan worry. i-chismis. Ay, nako. Bukas namang. Paalala po natin yung mangyayari bukas. Yes, bukas po ng umaga at 6:15 sisimulan natin ang ating dito sa katedral ang ating mga 9-day preparation for the Feast of the Assumption of Our Lady. So 6:15 po ang simula ng seremonya ng morning prayers. Tapos tuloy-tuloy po 'yon hanggang sa misa, morning prayers for Our Lady. Although bukas is also the Feast of the Transfiguration. Ang pagbabagong anyo. Confession din yan, ha? That's also an image of the sacrament of confession. Ay, opo. Pagbabagong anyo. Dahil sa anyong mukhang patay, Ikaw. zombie sa kaluluwa, ikaw ay magmumukhang buhay. Oo nga. Paglabas mo nga naman ng confessional, you're Yeah. alive and shining brightly. Right. At yung pong hapon naman at 5:30 ng hapon, ang celebration po ng penitential rites sa cathedral. Din, no? Sumali po kayo, sama-sama tayong magdasal, we pray for one another, then we do our examination of conscience, at pagkatapos po nun ay ang individual confessions. Naman. May mga paring magpapakonfess. Usually, yan yung naalala kong tandem. First Thursday confessions, and then kinabukasan, First Friday. Yes, Parang Holy Hour devotion naman yun. Holy Hour. Pero parang fiesta lagi yan yung mga misa ng First Fridays. Yeah, daming tao. Huwag po kayong mag-alala, i-discuss natin sa susunod na kwentuhan. Bukas, susubukan nating tingnan kung ano nga ba yung First Friday devotions na yan. Bago tayo mag-First Friday, iisipin muna natin, nga, mula nung bata tayo, First Friday tayo ng First Friday. Ano nga ba? Bakit nga ba may First Friday devotions? Yeah. So, kailangan na nating magwakas. Yeah. Kailangan na po nating magpaalam sa araw na ito. Yung ating kwentuhan, bitin na naman. May mga magrereklamo na naman na masyadong maikli yung ating oras sa himpapawid. Pero, huwag po kayong mag-alala. Dadami po yan. Dadami. Haba ang mga oras natin. So, sa oras na ito, kailangan po nating tapusin sa isang dasal ang ating episode. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, mga pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadaman ninyo sa kanila
ang inyong pagmamahal at awa. Idinudulog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. Magandang hapon po. At ito po si Among Jin, muli nagpapaalam sa inyo. Magkikita-kita ulit tayo bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. At ating ibunyag, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo